Diokno ng Akbayan, makakasama ho natin. Congressman, maraming salamat po sa oras. Live kayo sa RMNDZ XL Manila, si Radyo Man Lourdes. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Lourdes, at sa lahat ng nanonood at nakikinig. Tuloy-tuloy na po tayo, Representative Diokno. Ano po ang inyong reaksyon? Posible raw na walang 2028 elections ayon po kay Vice President Sara Duterte. Bakit kaya? Hindi ko maintindihan kung bakit mangyayari yon. Para sa akin ay nasa ating konstitusyon yan na dapat magkaroon tayo ng halalan sa 2028. Hindi ba threat ito, Attorney Chel, yung mga gantong statement ng Vice President? Ay, alam nyo, yan ang problema ko minsan sa mga nabibitawang salita na hindi natin alam kung ano ba ang nasa likod niyan at ano yung agenda ng nagsasalita. Basta para sa akin, kabahagi ng isang demokrasya yung pagpipili natin ng mga leader natin sa halalan at talagang kasama sa mga karapatan natin yan na pumoto. Okay, attorney, marami yung nagtatanong, no? Etong political dynasty bill, ano bang ibig sabihin nitong hinuhubog na anti-political dynasty bill? Kasi ang amin, basta ka mag-anak, pinsan, kaapelyedo mo, kabit mo, dapat bawal pong kumandidato. Ano ho ba ang nilalaman nito? Baka pwedeng mabigyan niyo po kami ng paglilinaw? May iba-iba kasing mga panukala dyan sa anti-political dynasty bill po na yan. Yung sa amin po sa Akbayan, ang pinakamalawak dahil sa tingin namin ay kung talagang seryoso tayo na alisin na itong mga political dynasty, dapat hanggang sa fourth degree of affinity o consanguinity yung sakop niya. Anong ibig sabihin nun? Yun yung mga pati first cousin ay kasama dun sa na hindi pwede silang tumakbo o umupo na magkasabay-sabay o magkasunod-sunod. Yung iba kasi, meron mga mambabatas na nag-file ng panukala na 2 degrees. Ibig sabihin nun ay yung close family members lang ang papasok doon. Pero alam naman natin sa Pilipinas, dito sa atin ay magkakalapit talaga yung mag-aangkan. Kahit hindi lang naman yung magkakapatid, kundi pati yung mga magpipinsan, lalo na pag primero yun o first cousin sila. Kaya ang isinusulong po ng Akbayan ay tapusin na natin ang mga political dynasty sa ganitong paraan. Attorney Chel, Representative Diokno, para malinaw sa amin, ibig sabihin, hanggang sa hanggang saan po na pinakadulong ka mag-anak mo, hindi pwedeng kumandidato? Ang aming panukala po ay dapat aabot sa pinsan na first cousin po. Pinsan ng... Tama po, pinsan ng first cousin? Hindi. Ibig ko sabihin, yung first cousin po ay yung mga anak ng mga kapatid ng magulang ko. Anak ng kapatid ng iyong mga magulang? Oo, di ba ho? Yun ang mga first cousin po natin yan. Oo. Yun ang mga malapit na pinsan natin. Dapat aabot siya hanggang... Okay. Attorney? Opo. Okay. Paano po kung anak sa labas? Meron po kaming kasama sa aming panukala, pati ang mga partner na kahit hindi sila kasal, basta't talagang parang ang turing nila sa isa't isa ay para sila mag-asawa. Ibig sabihin, nagko-cohabit po sila sa isang bahay. Ang panukala namin kahit na same-sex ay dapat pasok din para talagang mawakasan na natin itong issue ng political dynasty. Dahil pag sinabi kasi natin na puro mga yung talagang legal lang na kasal, ay baka naman maghanap sila ng iba na alam na kapartner nila na sabihin nila hindi naman ito kasama sa political dynasty. Exactly. Attorney, yun po yung sinasabi rin ng ating mga kababayan, no? Para hindi mawala sa kanilang dugo ang posisyong ito, baka may iba silang way na gawin. Si kabit, yung pinakadulong anak sa pinakakabit,
binigyan ng isang aminado naman yung mga kababayan natin, attorney, na may ganong situation, 'di ba? Yung isang syudad na kay Kabit 1, isang syudad na sa kay Kabit 2, para hindi sana mangyari na 'yon. Totoo yun. Kaya nga ginawa namin malawak yung aming panukalang batas para pati yung mga ganyan sitwasyon ay masasakop po natin. Okay. So, ano po ang inyong assurance sa amin, attorney, na ito po ay kakatigan naman ng inyong mga kasama diyan sa Kongreso at sa Senado na magkakapatid? Ako, doon namin kailangan po ang tulong ng ninyo at ng lahat ng mga nakikinig at nanonood na dapat malaman nila na yan ang kagustuhan po ng sambayan ng Pilipinas. At kaya kami rin ay nananawagan at humihingi ng tulong sa lahat. Kasi alam naman natin sa Kongreso, pagka hindi nila nararamdaman yung sigaw ng taong bayan, ay minsan o palagi hindi nakikinig. Kaya po para sa amin, dapat hindi lang ito maging issue sa loob ng batasan, sa loob ng Kongreso, kundi mismo sa mga kalsada natin. Attorney, mahalaga raw po ba na talagang nakadepende ka sa apelyido? Ibig sabihin, joke no, ay hindi naman joke no apelyido ko eh. Ginamit ko middle name. Aminin natin, may nagpapabago ng pangalan, attorney, para makalusot lang, maging ABCD siya sa sa pag-eleksyon, di ba? Sa panukala namin, pasok pa rin yun kahit ibang pangalan. Basta malalaman pa rin naman natin at alam naman ng mga komunidad dito sa atin kung sino yung magkakapatid o magkakapatanak. Kahit na baguhin pa nila yung pangalan nila, ay dapat papasok pa rin yun. At yan ang ginawa po namin version ng anti-dynasty bill. Okay. So, nagkakasundo ho ba kayo, attorney, na mga mambabata sa version na ito, or meron pong ibang umapila na sobra namang higpit niyan? Taong bayan naman ang bumoboto sa amin. Gusto naman kami. Ano bang problema nyo? Naku, itong problema. Meron na ibang mga mambabatas na ayaw nila ng mahigpit. Gusto nila yung 2 degrees lang o kaya 3 degrees lang. Pero ito ito ang maganda. Nung nagkaroon kami ng hearing nung isang last week, nakarang linggo, binaharap inimbitahan po namin sila Justice Carpio at si dating COMELEC Chair Monson. Talagang patigang mga abogado po yan. At sumasang-ayon sila sa panukala namin sa akbayan na dapat hanggang 4th degree of affinity o consanguinity ang pasok sa anti-dynasty bill. Dahil sabi nga nila ay hindi matatapos ito kung hindi magiging mahigpit ang batas. Kailan po kaya ito maipapasa? Base ho sa naisi ni Pangulong Bongbong Marcos na madaliin na po ito at gusto niyang sa lalong madaling panahon? Sa ngayon po, ang nagkakaroon na ng mga public consultation. At ako po ay nananawagan sa publiko na pagka may marinig kayong magkakaroon ng consultation sa inyong lugar, maganda po kung may oras kayo, puntahan nyo para masabi din ninyo sa mga mambabatas kung ano yung gusto ninyong version ng anti-dynasty bill. Pag natapos po yung mga konsultasyon na yan, sa loob nitong Pebrero, matatapos na po yan, ay babalik ang Senado at Kongreso sa mga committee meetings. Kaya, kung talagang seryoso ang leadership po ng Senate at ng House, kayang tapusin yan by March or by April. At dapat lang maisabatas na natin ito. At pwedeng maisabatas by June, maihabol. Opo, kung talagang seryoso ang nasa poder, ano? Kasi kaya din naman i-dribble yan eh. Kaya malalaman natin pag umabot na sa Mayo o Hunyo ay wala pa rin. Ibig sabihin ay hindi na-dribble na lang yan. Attorney, last na lang, no? Aminado ba kayo na talagang marami sa inyong mga kasamahan yung malabnaw, yung pagtanggap dito sa version nyo? Marami po mga debate at kaya ang nakasalang sa Kongreso ay 20 panukala. At ang amin, ilan lang, siguro, dalawa lang ata ang 4th degree tulad ng final namin. Yung iba, medyo lutaw na ang kanilang mga panukala. Ano po inyong mensahe sa ating mga kababayan, Representative Chel Jokno? Mga kasama at mga kababayan, nako,
kailangan natin may sa batas na itong anti-political dynasty bill. Dapat maging batas na ito para mawakasan na natin yung paghawak ng iilan sa kapangyarihan dito sa atin. Ilang dekada na po yan na itong mga dinastiya, sila ang palaging nagiging hari at reyna sa kanilang mga lugar, probinsya man yan, munisipyo, lalawigan, at kailangan po natin tapusin yan. Kasi kung seryoso po tayo na talagang maging malakas na demokrasya, dapat kahit wala kang pangalan at wala kang kapamilyang malalaki, ay pwede ka rin dapat manalo at maglingkod sa bayan. Attorney, maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. Mabuhay po yung Akbayan. Good afternoon, sir. Thank you po. Maraming salamat po.